Ang ambon ay laging nauna sa pagsikat ng araw, sa baksakan ng bakal sa tondo. Dahan-dahan itong gumagapang sa hilagang bahagi ng Maynila, nilalamon ang mga bunton na kinakalawang ng mga sasakyan. Ang malikulikong pasilyo sa pagitan, ngayuping sasakyan, nawala ng may gusto, isang makapal na ambon, malamig para sa mga taga Maynila. At sa umagang iyon, tinatakpan nito ang lahat na parang basang kumot. Si Tala, 10 taong gulang, ay hinigpitan ang kupas na diaket sa kanyang munting katawan. Pumuputi ang kanyang hininga sa hangin habang siya ay naglalakad sa mga hanaing kalakal na may matatak na mga hakbang. Alam ang bawat liko na kalituhang iyon, tulad ng isang taong kabisado ang sariling bakuran, Neijing, pang-araw-araw na gawain niya ang mahanap mga bagay na may halaga, mga alambreng tanso, mga piraso nga aluminyo, mga bahagi ng makina na binibili ni Mangkiko sa halagang ilang piso, sapat na upang matulungan si Lola Elena sa pamimili para sa linggo. Masyusing sinusuri ng nga mata ni Tala ang baksakan ng bakal. Nakaroon siya nga ika-6 na pandama para sa paghahanap nga kayamanan na nakakalaktan na iba. Ito ay isang pangangailangan, hindi isang talento. At doon niya nakita ang itim na sedan. Bahagya itong nakatago sa likod ng isang tumpo ng ngayuping sasakyan na may eleganteng maklinya na nagpapahiwatig na dating karangyaan, lubos na hindi nababagay sa gitna ng napakaraming kalawang nilabay ni Tala ang paligid ng sasakyan patungo sa compartment at huminto. Isang mahinang kalabog, paimpit, na nagmumula sa loop, hindi gumalaw si Tala. Pigil ang kanyang hininga. Ang katahimikan ng baksakan na bakal ay iba sa katahimikan ng ngalansangan. Mas mabigat, mas luma, at sa loob nito, muling narinig ang kalabog, mas mahina. Sa pagkakataong ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na metal. Hindi may kakaila ang tuno. May isang tao sa loob. Naubusan ngang lakas sa bawat segundong lumilipas. Hoy, tawa ni Tala na may nangingini na boses. May tao ba diyan? Sumagot. Ang isang mahinang ungol, walang sinayang na sandali, siniyot ni Talang tingin. Ang saig hanggang sa makahanap siya, ngisang kinakalawang na barita ilang metro. Ang layo, sa determinasyong higit pa, sa kanyang edad, isinuksok niya ang dulo sa siwang ang takip at itinulak ito gamit ang buong bigat ng kanyang katawan. Bumigay ang kandado kasabay ng isang metalikong tunok. Sa loob ng compartment, nakatali ng duct tape at lubid, ay isang lalaking nakaterno. May mga pasaang mukha at maputla na parang papel ang balat. Nang mamulat ang kanyang mata at makita ang batang babae na nakatayo sa ibabaw niya, ang ekspresyon niya ay purong hindi makapaniwala. Tulong, nagawa niyang ibulong, basak-basa ang mga labi pakiusap. Sinimula na ni Tala na tanggalin ang matali bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Anong nangyari sa iyo? Tanong niya. Kinidnap ako. Sagot, na laki, na may kabasa kanyang nga mata. Isang kasosyo sa negosyo. Pakiusap, bilisan mo. Habang kinakalaga ni Tala ang kanyang kamay, sinubukan nga, lalaki na umupo. Halatang hirap na hirap. Anong pangalan mo? Tanong niya. Tala, sagot niya, habang tinatanggal ang huling tape sa kanyang mabukong-bukong. Sa unang pagkakataon, ang tingin nga, lalaki ay tunay na tumitik sa kanyang mukha at natigilan. Napako ang kanyang mata sa isang mali na peklat na hugis ka suklay. Sa ilalim lamang ang kanang, sulok ngang matang babay, tumingin siya na parang nakakitang multo. Bakit po? Tanong ni Tala. Na, biglang nailang, bahagyang umiling ang lalaki na parabang iwinawaksi ang isang imposibleng pag-isip. Vala, ako si Andres. Andres Reyes. Medyo pamilyar kay Tala ang pangalang iyon. Nakita niya ito sa mga billboard sa buong lungsod. May kinalaman sa teknolohiya. Bago pa siya makasagot, ang tunok ngang papalapit na mga boses ay nakpaalerto sa kanilang dalawa. Kailangan mo nang umalis. Bulong ni Andres na may pagmamadali. Hindi ligtas dito. Umalis ka na. Nagatubili si Tala. Ayaf. Iwanang mag-isa ang sugatang lalaki. Pakiusap niya. Sapat na ang tulong mo. Umalis ka na.
Sa isang huling tingin ng pag-aalala, nawala si Tala. Sa hamog, ilang segundo pagkatapos, dalawang super ngang truck ang lumiko sa kanto. Naakit ng ingay mula sa compartment. Bumaksak si Andres at bumuhos ang hinawa sa kanyang katawan habang tumatakbo ang mga lalaki patungo sa kanya. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Tumawag kayo ng ambulansya. Nagawa pang sabihin ni Andres bago mawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras, sa maningning na liwanag na Philippine General Hospital, nagising si Andres sa patuloy na tunog ng mga monitor at sa nagalalang mukha ni Inspector Diaz. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Dinala nila ako mula sa paradahan ng Reyes Innovations. Sabi ni Andres, pinagsasama-sama ang mga piraso. Niga alaala, gusto nilang pirmahan ko ang palilipat ng kontrol ng kumpanya. Nang tumanggi siya, iniwan niyang hindi tapos ang pangungusap. Ang maoras sa dilim ay masyadong sariwa pa para isalaysay. May masuspek ka ba? Tanong nga. Inspektor, ang aking finance director, si Marco Santos. Hindi kami makasundo sa pagbebentaang kumpanya sa Omnicop. Malaki ang makukuha ni Marco kapag natuloy ang bentahan. Ako ang humahadlang sa kasunduan nang mag-isa na siya sa kanyang mainiisip. Hindi maalis sa isipan ni Andres ang imaheng batang babay. Ang parehong hugis-pusong mukha na kilala niya. Ang parehong determinadong panga at ang peklat na hugis gasuklay. Kaparehong-kapareho ng kuhang ang kanyang anak na. Si Ana nang mahulog ito mula. Sa duyan sa parkenong siya ay 5 taong gulang. Ngunit wala na si Ana. Nawala 2 taon na ang nakalilipas sa malakas na bagyong iyon nang ang sasakyan ni Andres ay tinangayng baha mula sa Ilok Pasig at nahulog mula sa tulay sa Delpan Bridge. Hindi kailanman natakpuan ang katawan ni Ana. Ang opisyal na nagsabi na tinangay siya nga malakas na. Agos at gayon paman, ang batang babae mula sa bagsakan ng bakal ay buhay na larawan. Ni Ana, magkatugma. Hingang edad, 10 taong gulang na sana si Ana ngayon. Sa unang pagkakataon sa loop ngang 2 taon, naramdaman ni Andres na may gumalaw. Sa loop niya, pag-asa, mapanganib at marupok, ngunit pag-asa, 3 araw, pagkatapos ng paglilitas, nakatayo si Andres sa may pintuan ng hindi nagalaw na. Silid, ang kanyang daliri ay dumadampi sa hambangang pinto. Ang silid ni Ana ay nanatiling eksakto kung paano niya ito iniwan nung maulang. Gabing iyon, may estanteng puno nga stuffed animal, masertipiko mula sa science fair na nakadikit sa isang corkboard. Sa ibabaw ng aparador, isang pila na frame ang naglalaman ng huling larawan sa paralan ni Ana na may bungi. Ang buho ay nakatalingang isang makintap na clip at ang peklat na hugis gasuklay ay kitang-kita sa tabing ang kanyang mata. Nakita-kita ngayon bulong ni Andres sa larawan o isang taong maaring kakambal mo sa likuran niya. Si Ati Jose Cruz, ang kanyang personal na abogado at pinakamalapit na kaibigan, ay naghihintay sa pasilyo. Dapat kang magpahinga, sabi ni Jose ng mahinahon. Inaasikaso ng pulisya ang investigasyon. Dinala siya ni Andres sa kanyang opisina sa bahay kung saan nakakalat na ang mga file sa mesa, mga ulat na aksidente, dokumentasyon na paghahanap at pagsagip, mga gupit mula sa diaryo. Paano kung nakamali sila? Kinuha ni Andres ang kanyang cellphone at binuksan ang gallery. Tingnan mo, ito, si Ana 2 taon na ang nakalilipas. At ito ay mula sa isang security camera ngang isang sari-sari store malapit sa baksakan ngang bakal. Kuha 3 araw na ang nakalipas. Pinag-aralan ni Jose ang maka larawan. Ang kanyang profesional na paninindigan ay nag-alinlangan. Nakakagulat ang pagkakahawig, pag-amin niya. Pero Andres, alam mo kung paano gumagana ang pagluluksa. Nakikita natin ang gusto nating makita. Hindi lang ang mukha, kundi ang paklat. Parehong lokasyon, parehong hugis. Ano ang posibilidad na ito? Ay nakataon lamang. Pumunta si Andres sa safe sa likod ng isang painting at kinuha ang isang maliit na kahon na pelos. Sa loob ay may isang pila na palawit na bituin na may putol na kadena, ang paboritong alahas ni Ana na nakuha mula sa nasirang sasakyan. Babalik ako sa baksakan ng bakal na iyon.
Sabi niya ng may kalmadong determinasyon, araw-araw kung kinakailangan. Pagsapit ng bukang liwewe, nasa baksakan ng bakal sa tondo na si Andres na may dalang thermal box sa tabi. Niya kinumbinsi. Niya si Mangkiko sa halagang 500 piso, 3 oras niyang nilibot ang kalituhan ng hindi natakpuan si Tala. Sa huli, nagiwan siya nga tubig at pandesal sa tabi nga itim na sedan. Ngayon, isang walang laman na sasakyan na may bukas na compartment. Isang simpleng sulat ang kasama ng mga pagkain. Salamat sa paglilitas sa buhay ko. Gusto rin kitang tulungan. Kung papayagan mo ako, babalik ako bukas. Bumalik si Andres kinabukasan. Wala na ang pagkain, ngunit walang bakas ngang batang babae, na even si Andres nakaatagang pagkain at isa pang sulat. Sa ikatlong araw, natakpuan niya ang isang maliit na ibon na gawa sa origami mula sa papel ngang tiyanyang naunang sulat na maingat na inilagay sa ibabaw na thermal bag. May pagunlad. Sa ikalimang araw, isang maliit na figura ang dumaan sa pagitan ng dalawang nakasalansan na sasakyan. Pinagmamasdan siya mula sa malayo. Talatawag niya ng mahinahon. Gusto ko lang makipag-usap. Nanatiling bahagyang nakatago ang batang babae. Maingat tulad ng isang pusang kalye, ngunit hindi tumakbo. Ikaw ang nagiwan ng pagkain. Gusto kong magpasalamat ng maayos. Ayos ka lang ba? Sa liwanag na umaga, lalong kapansin-pansin ang pagkakahawik niya kay Ana. Ang parehong mapakisip na, mga mata, ang parehong determinadong panga, ang parehong peklat na, hugis ka suklay. Sabing lola ko, hindi tayo dapat umasang kapalit sa paggawa. Nang tama, sabi ni Tala, na bahagyang itinaas ang kanyang baba. Mukhang napakatalino ngang lola mo. Gusto ko siyang makilala balang araw. Bumalik ang paingat sa mukha ni Tala. Bakit po? Para magpasalamat sa pagpapalaki ng isang napakatapang na batang babae at marahil para makita kung may paraan. Para matulungan ko kayong dalawa. Tulad ng pagtulong mo sa akin. Isang boses ang tumawag mula sa malayo. Lumingon si Tala. Si Lola, kailangan ko nang umalis. Babalik ka ba bukas? Nandito ako, pangako, sabi ni Andres. At Tala, salamat. Ulit inilitas mo ang buhay ko. Nabigay si Talang isang mabilis na ngiti. Bago mawala sa gitnang kalituhan ng mga sasakyan, iniwan si Andres na mag-isa na may mabilis na tibok ng puso. Isang halong ang pag-asa at takot na hindi niya naramdaman sa loob ng 2 taon. Ang palengkeng Divisoria ay puno nga mamimili noong Sabadong iyon. Ang atensyon ni Andres ay nanatiling nakatuon sa malit na pihura na humakalaw sa pagitan ng mga puwesto na may mabigat na backpack sa kanyang makitit na balikat. Nagbibilang ng mga barya mula sa isang maliit na supot na tela na may kaseryosohan ng isang taong alam kung magkano ang mayroon siya. Nang papunta na si Tala sa labasan, kinakalkula ni Andres ang kanyang paglapit upang mamukhang casual. Tala, hindi ko inaasahang makita ka rito. Lumingon siya at kumislap ang pagkilala sa kanyang mukha. Kailangan ko munang tawagan si Lola, sabi ni Tala. Nang imungkahi ni Andres ang tanghalian, nag-aalala siya tungkol sa isaw at sagot ko laman. Pinanatiling magaan ni Andres ang usapan. Antay-anting nag-relax. Si Tala na nakpapakita ng isang makinang nakatalinuhan na nakpadurog sa puso ni Andres sa pakilala. Mahilig sa agham si Tala. Ang paborito niyang asignatura ay astronomia. Pinapakalma ako ang ngabituin. Paliwanag niya na nag-isip habang hinahalo ang kanyang inumin. Parang kahit anong problema natin dito sa baba, patuloy pa rin silang nauniningning. Ganyan-ganyan din ang nararamdaman ng anak ko, sabi ni Andres sa isang mahinang boses. May anak ka po. Nun, halos kaedad mo na sana si Ana ngayon. Inilipat niya ang isang larawan sa mesa, ang larawan sa paralan, pinag-aralan ni Talang. Larawan. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Anong nangyari sa kanya? Nagkaroon na aksidente. 2 taon na ang nakalilipas sa panahon ng malakas na bagyo. Nahulog ang sasakyan mula sa isang tulay sa ibabaw ng Ilok Pasig. Nakaligtas ako, ngunit hindi kailanman natakpuan si Ana. Ikinalulungkot ko po, sabi ni Tala na ibinabalik ang larawan. Siguradong
Napakahirap niyan. Oo, ngunit kamakailan lamang ay nagkaroon ako nga dahilan upang maniwala na possible ang maahimala. Bakit mo po ito sinasabi sa akin? Dahil noong una kitang makita sa baksakan ng bakal na iyon, akala ko ay nakakita ako NG Multo. Pagamin ni Andres, magamuka kayo ni Ana kahit ang paklat ay pareho, hindi sinasadyang hinawakan ng kamay ni Tala. Ang marka na hugis sukli sa tabing ang kanyang mata, maraming tao ang may paklat. Totusang ayon ni Andres na umatras ng matapos silang mananghalian. Pumayag si Tala na ipakilala siya kay Lola Elena sa hapon na iyon. Ang kampo sa ilalim ngang tulay ngang Jones ay isang tagpi-tagping maatolda at pansamantalang tirahan. Isang katibayan na krisis sa pabahay na lumalamon sa mga bahaging Maynila. Dinala ni Tala si Andres diretso sa isang maliit na asul na tolda, bahagyang malayo sa iba, nakapansine-pansing mayo sa kabila ng pagiging simple. Lumabas si Elena mula sa tolda. Ang gunang impresyon ni Andres ay dignidad na. Nakatawang tao, nakatayo ang babae, tuwid, ang puting buhok ay maingat na inayos. Nakasuot ng malinis na damit, bagamat may mga takpi. Sinuri siyang matatalim na mata ni Andres na walang pagtatangkang itago ang kanyang pag-aalinlangan. Ginoong Reyes, sinabi sa akin ni Tala na nagiwan ka raw ng pagkain sa baksakan ng bakal. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o pagsabihan siya sa pakikipag-usap sa isang estranghero. Sa sumunod na oras, naglahad si Andres, nagisang panukala. Hindi kawanggawa, isang kasunduan. Isang maliit na apartment sa Bonifacio Global City. Mga gastusin sa paaralan para kay Tala, mga pangunahing pangangailangan. Bilang kapalit ang pangako ni Elena na tiyaking regular na papasok si Tala sa paaralan. Bakit? Direktang tanong ni Elena. Bakit ang isang lalaking may iyong yaman ay nakpapakita ng labis na interes sa isang batang walang tirahan at sa isang matanda? Ang totupo, dahan-dahang nagsimula si Andres, ay ipinapaalala sa akin ni Tala ang aking anak na nawala 2 taon na ang nakalilipas. Ang pagkakahawig ay pambihira. May kumislap sa mga mata ni Elena. Pag-ingat, marahil, o pagkilala. Maraming mga bata ang may magkakahawig na mukha, totoo iyan, ngunit hindi makaparehong paklat sa makaparehong lokasyon. Mahigpit na ipinagros ni Elena ang kanyang kamay sa kanyang kandungan. Ano po ba talaga ang inyong ipinapahiwatig? Sa ngayon, wala po, hinihiling ko lang ang pagkakataong tulungan kayong dalawa habang sinusubukan kong unawain kung bakit ang isang batang babae na kamuhang-kamuhang aking nawawalang anak ay lumitaw ng eksakto kung kailan kailangan kong maligtas. Tumingin si Elena sa kanyang apo na tahimik na nakikini sa usapan. Ano sa tingin mo bata? Nagtitiwala ka ba sa kanya? Seryosong isinaalang-alang ni Tala ang tanong. Iba po siya sa ibang mayayaman. Nakikinig siya kapag nagsasalita ako tulad ninyo at mukha siyang malungkot kahit na nakangiti. Ang simpleng obserbasyon ay nagiwan kay Andres na walang masabi. Ito ay eksakto ang uringang matalinong komento na gagawin ni Ana. Dahan-dahang tumango si Elena. Tinatanggap namin ang iyong alok ng may kondisyon. 1 buwan kung sa anumang oras ay maramdaman kung nakokompromiso ang kapakanan ni Tala. Aalis kami ng walang pag-aalinlangan. Makalipas ang 2 oras, pinapanood ni Andres sina Elena at Tala na tuklasin ang apartment sa BGC. Ang silid na, ito ay para sa iyo, Tala, sabi niya. Binubuksan ang pinto upang ipakita ang isang simpleng silid na may isang solong kama at isang desk. Maingat na pumasok si Tala. Ang kanyang daliri ay dumudulas sa ibabaw ng desk na parabang hindi siya makapaniwala na ito ay totoo. Sarili kong silid, bulong niya, lumingon sa kanyang lola. Lola, tingnan mo, may totoong kama. Tumayo si Elena sa may pintuan. Panandaliang, nadaya emosyon ang kanyang karaniwang stoikong ekspresyon. Napakaganda. Tala 3 linggo ang nagpabago sa apartment sa BGC. May mga kurtina na sa mga bintana.
Isang makulay na alpombrang nagpasigla sa sala. Tumaas ang timbang ni Tala. Ang dating malalim na pisngi ay bilugan na ngayon. Ang kanyang mega-meta ay mes nauniningning. Nakinrol sa paralan sa kapitbahayan. Pinahangka niya ang maguro sa kanyang talino at sigasig. Noong umagang iyon, dumating si Andres na may dalang libro sa astronomiya at sariwang pandesal. Nasa mesa si Tala, gumagawa ng isang modelo ng solar system. Andres, tingnan mo ang ginagawa ko para sa science fair. Sabi ni Teacher Santos, maaari akong makakuhangi. Sertipiko kung mailalagay ko ang lahat ng distansya ng mga planeta sa tamang sukat. Habang masigasig na tinitignan ni Tala ang mga libro, nagsalita si Elena sa isang mahinang boses. Nagkakaroon na naman siyang panaginip tungkol sa tubig na pumupuno sa isang sasakyan. Tungkol sa pagsigaw ng tulong. Kagabi, nagising siya na tinatawag ang gisang tong. Itay bago pa siya tuluyang magising. Naputol ang hininga ni Andres. Palagi siyang nakakaroon ng mga panaginip na iyon mula nang matakpuan ko siya. Ngunit mas nagiging madalas ito mula nang makilala ka namin. Makalipas ang ilang oras, iniulat ni Inspektor Diaz ang mapagmulat sa kaso. Isang bodega na matatakpuan sa Caloocan. Mga fingerprint ni Jonas Reyes, isang dating security guard ng Reyes Innovations, at isang transfer ng abi 2 million mula sa isang offshore account na nakalingke. Marcos Santos, pagkalis sa istasyon ng pulisya, hiniling ni Andres kay Jose na daling siya sa tulay nagdeupa sa lugar NJ akasidente. Andres, sigurado ka ba? Kailangan kong makita ulit. Nakatayo sa tulay na may ilog pasik na dumadaloy sa ibaba. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik ng may matinding lakas. Ang bagsik ng bagyo, ang pagguho ng daan, ang pagbagsak bago, ang pagtama sa umapaw na ilog. Nagawa ni Andres na makawala. Ngunit natigil ang seatbelt ni Ana. Ang kanyang huling alaala ay ang takot na mukhangang kanyang anak habang pinupuno ngang tubig ang sasakyan. Ang agos ay malamang na nagdala sa kanya sa ibaba ng ilog. Sabi ni Andres, kung sa anumang paraan ay nakawala siya at nakarating sa Pampang, maaring natakpuan siya ilang kilometro ang layo, malapit sa kung saan. Sinabi ni Elena na natakpuan niya si Tala. Gumagawa kang isang salaysay batay sa pag-asa. Hindi sa ebidensya, babala ni Jose. Isinasalang-alang ko ang posibilidad na iyon at kung ganun na ang kaso, sisiguraduhin ko pa ring nasa mabuti silang kalagayan. Ngunit kailangan kong malaman. Jose, pagkatapos ng hapunan nung gabing iyon, habang ginagawa ni Tala ang kanyang takdang aralin sa silid, tinulungan ni Andres si Elena sa pahuhugas ng pinggan. Lola Elena, ang panaginip ni Tala na wala ang anak kong si Ana nang mahulog ang aming sasaian mula sa isang tulay. Sa panahon ng bagyo, nakakulong si Ana sa seatbelt. Habang pinupuno ng tubig ang sasakyan, ang mapanaginip ni Tala ay eksakto kung ano ang nangyari kay Ana noong gabing iyon. Dahan-dahang pinunasan ni Elena ang kanyang makamay sa isang basahan. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Natakpuan ko siya sa tabing ilog. Sa wakas ay sabi ni Elena, ang kanyang boses ay halos isang bulong basang-basa, halos naninigas sa lamig. Walang malay. Akala ko mamamatay siya bago magumaga. Malakas na tumibo ang puso ni Andres nang 2 taon na ang nakalilipas. Sa malakas na bagyo na punong luha ang mga mata ni Elena. Wala siyang anumang pagkakakilanlan. Nang magising siya, wala siyang naalala. Sinubukan ko siyang dalhin sa isang ospital. Ngunit, humingi silang nga dokumentong wala ako. Sinabi nila na mapupunta siya sa sistema ng foster care. Kaya't inalagaan mo siya. Sabi ni Andres, walang pahuhusga sa kanyang boses. Tumango si Elena. Binigyan ko siya ng pangalang Tala, na pangalan ng aking anak na babae, na pumanaw maraming taon na ang nakalilipas. Wala akong intensyon na nakawin ang anak nga sinuman. Tunay akong naniwala na nawala na ang bata sa sinumang nakmahal sa kanya noon. Naniniwala po ako sa inyo, tiniyak ni Andres,
na pinipigilan ang sariling emosyon. Iniligtas ninyo ang kanyang buhay. Inalagaan siya noong hindi ko magawa. Kung si Tala ay si Ana, hinding-hindi ko siya ilalayo sa inyo. Pamilya, naniya kayo. Ngayon, tulad ko, ang kanilang pag-uusap ay naantalang isang maliit na ingay. Sa pasilyo, nakatayo, si Tala sa may pintuan. Ang kanyang ekspresyon ay nalilito at takot. Lola, anong nangyayari? Bakit ka po umiyak? Bago pa makapagsalita, ang sinuman, biglang nanlaki ang mamata ni Tala, nakatitik sa isang bagay sa likuran nila. Lumingon si Andres upang sundan ang kanyang tingin. Sa refrigerator ay may isang souvenir magnet, isang miniature ng Luneta Park na may skyline ni NJ, may nila na iluminado sa gabi, hindi sa magnet na katingin si Tala, kundi dito mismo. Pumunta ako diyan. Bulong niya, dahan-dahang lumalapit sa gabi na may mailaw sa lahat ng dako. May nakahawa sa kamay ko, isang taong matangkad. Lumingon siya kay Andres. Ang kanyang ekspresyon ay nagtataka. Bakit ko ito naalala? Parang tumigil ang puso ni Andres. Ang pagbisita sa Luneta Park ang huling pamamasyal ng pamilya bago ang aksidente. Ang pagdiriwang ng ika-8 kaarawan ni Ana, eksaktong 2 linggo bago ang bagyo. Ano pa ang naalala mo, Tala? Kumunot ang nungang bata sa pag-isip. Gabi noon, kumikinang ang lahat. Nakikita ang ibang magusali sa malayo. Huminto siya, may bumili sa akin ng dirty ice cream na tsokolate. Pinilit ni Andres na panatilihing neutral ang kanyang boses. Dinala ko ang anak kong si Ana sa Luneta Park para sa kanyang 8 kaarawan. Kumain kami ng dirty ice cream na tsokolate. Habang pinakmamastan ang lungsot, nanlaki ang mamata ni Tala. Kaya po basa. Tingin ninyo ay ako siya? Sa isang kahangahangang kahinahunan, pinaupo ni Elena ang bata sa mesa at ipinaliwanag kung paano niya ito natakpuan sa tabi nga ilog 2 taon na ang nakalilipas. Malamig, sugatan, at walang anumang alaala kung sino siya. Kung ganun, hindi po talaga kita lola, tanong ni Tala sa isang maliit na boses. Sa lahat ng mahahalagang paraan, ako ang lola mo. Ang pag-ibig ang bumubuo ang pamilya, hindi lang dugo. Lumingon si Tala kay Andres. At sa tingin mo po, ako ang anak ninyo, ang nawala sa ilog. Sa tingin ko, posible. Ang panahon ay naktutukma. Kamukhang kamukha mo siya at ngayon ay naalala mo ang bagay na naranasan ni Ana. Pero ako po si Tala, gitna. Bata isang notang takot sa kanyang boses. Ikaw pa rin iyan. Mabilis na, tiniyak ni Elena. Anuman ang pangalan mo nun, walang magbabago sa kung sino ka. Sa loob, nanahimik si Tala sa isang mahabang sandali. Kung ako po ang anak ninyo, anong mangyayari kay Lola Elena? Hindi ko siya iwan. Hinding-hindi ko siya iwan. Inabot ni Andres ang kanyang kamay sa mesa. Isinasama silang dalawa. Kung ikaw si Ana, walang magbabago sa relasyon mo kay Elena. Pangako, iniligtas niya ang buhay mo. Inalagaan ka nung hindi ko magawa. Hahanap tayo nga. Paraan para maging isang pamilya ng makakasama. Tayong tatlo, idinuktong ni Elena. Hinikpitan ang hawa sa kamay ni Tala. Kinabukasan ng hapon, umakyat ang kotse ni Andres sa mahabang daanan papasok sa malawa na bahay sa Forbes Park na may tanawin ng isang artipisyal na lawa. Nanlaki ang mata ni Tala nang makita ang salamin at kahoy na nakatayo sa gitna ng punong kampalma at nara. Nilabay nila ang mapangunahing silid nang walang anumang pumukaw na pakilala kay Tala. Hindi nagbago ang kanyang kilos hanggang sa makarating sila sa ikalawang palapa. Sa harap ng isang pinto sa dulo ng pasilyo, biglang huminto si Tala. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang mata, kung saan minarkahan ng paklat na hugis gasukle ang kanyang balat. May pamilyar sa pasilyong ito. Binuksan ni Andres ang pinto ng silid ni Ana. Magapada na kulay. Langit asul na pinalamutian ng mga bituin na kumikinang sa dilim. Mga estanteng puno ng libro sa astronomiya. Isang teleskopyo sa tabi ng bintana. Dahan-dahang pumasok si Tala. Dinamangang kanyang daliri ang magilid ng libro. Huminto sa isang sira-sirang kopya ng The Little Prince at binuksan ito.
sa pahinang ang pamagat. Para sa aking Star Explorer, Ana, naway lagi mong mahanap ang iyong daan sa mga bituin. Nagmamahal, Itay, tumingin siya kay Andres. Ikaw po ang nagsulat nito. Hindi ito isang tanong, hindi makapagsalita. Si Andres, tumanggo lamang. Maingat na ibinalik ni Tala ang libro at lumipat sa kamawalang pag-aalinlangan. Inabot niya ang isang napakasirang teddy bear na may suot na maliit na t-shirt na nasa Cosmo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Andres nang may bilis na ikinagulat ng dalawang matanda. Ibinigay mo po ito sa akin noong tinanggal ang tonsil ko. Sabi mo po pumunta siya sa kalawakan at bumalik. Kaya alam niya ang lahat tungkol sa pagiging matapang. Halos manggina ang mga binti ni Andres. Totoo iyon. Gumawa siya ng isang detalyadong kwento tungkol kay Cosmo, ang astronaut na teddy bear. Noong si Ana, 5 taong gulang, ay takot sa operasyon nege tonsil. Totoo, nagawa niyang sabihin, halos hindi marinig ang kanyang boses. Naalala mo ba iyan? Hindi ko po alam kung paano ko naalala. Bigla na lang itong lumitaw sa isip ko noong hinawakan ko siya. Binuksan ni Tala ang photo album sa desk at dahan-dahang nilipat ang mga pahina. Si Ana bilang sanggol, si Ana sa beach, si Ana sa unang araw ng eskwela. Uminto siya sa isang larawan na pistang bayan kung saan ang Ana sa larawan ay may suot na pila na palawid na bituin na nakatayo sa tabi ng isang Ferris wheel. Ang kwintas ko, ang palawid na bituin na ibinigay mo po sa akin noong ikapitong caravan ko. Nasira ang Ferris wheel at natakot ako, pero kinuwentuhan mo po ako. Hanggang sa umandar ulit ito, lumapit si Andres sa safe sa likod ng Yizon, painting at kinuha ang isang maliit na kahon na pelos. Sa loob ay may isang pila na palawit na bituin na may puto na kadena na nakuha mula sa nasirang sasakyan. Tumingin si Tala sa kwintas. Ang kanyang daliri ay nakabitin sa ibabaf nito. Naalala ko pong palagi ko itong suot. Hindi ko ito tinatanggal. Walang pagmamadali. Sabi ni Andres ng may kabaitan, ang iyong maalaala ay natural na bumabalik. Naramdaman ni Tala. Ang kanyang ekspresyon ay muling nabagabag. Kung ako po si Ana, ibig sabihin ba nun ay hindi totoo si Tala? Na ang buong buhay ko kasama si Lola Elena ay kasinungalingan. Hinding-hindi, sabi ni Andres ng may katatagan. Lumuhod upang maging kapantay niya. Ang huling 2 taon kasama si Elena ay ganap na totoo. Ang pagmamahalan ninyo ay totoo. Ang pagtuklas na mayroon kang buhay baho, ito ay hindi. Nagpapawalang bisa sa anumang sumunod. Pagkatapos ng hapunan, muling lumitaw si Tala sa may pintuan ng sala. Maari po ba akong tumuktok na piano? May naalala po ako ngayon. Mayroon kang isang espesyal na kanta na tinutuktok kapag hindi ako makatulog. Uminto si Andres. Naalala mo ba yon? Mahinahon po at mabagal. Ginawa mo po para sa akin lang. Tinawa mo pong liwana ng bituin ni Ana dahil hindi makatanggi. Dinala sila ni Andres sa sala kung saan nakalagay ang isang grand piano sa tabi ng pader ng mabintana na may tanawin ng lawa. Ang liwanag ng buwan ay pumasok sa salamin na nagbibigay liwanag sa instrumento na nanatiling tahimik. Mula noong gabing nawala si Ana, nag-aalangan na itinaas ni Andres ang takip. Ang kanyang daliri ay lumutang sa ibabaw ni teklado. Sa isang sandali, natakot siya na baka nakalimutan na niya kung paano tumugto na ang bahaging itong kanyang sarili ay nawala kasama ng kanyang anak. Pagkatapos, dahan-dahan, natakpuan ng kanyang makamay ang pamilyar na paten. Ang malumanay na himigay pumuno sa silid. Pumikit si Tala. Isang ekspresyon ng kapayapaan ang namutawi sa kanyang mukha. Pinanood sila ni Elena. Ang maluha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang makulubot na pisngi. Nang maglaho ang huling manota, iminulat ni Tala ang kanyang mamata. Naalala ko na po ngayon, tinutuktok mo po yan tuwing gabi bago ako matulog at pagkatapos ay sasabihin mo, magandang panaginip, aking munting Star Explorer. Tumango si Andres, hindi makapaniwala sa sariling boses. Iyon ang kanilang ritual sa gabi, isang bagay na hindi niya ibinahagi kaninuman sa labas na
pamilya, si Tala, ay si Ana. Dumating ang tawag ni Inspector Diaz pagkatapos. Noon, nahuli na namin si Jonas Reyes. Isiniwalat niya ang lahat, ang recording, ang pagpaplano, ang pagpapatupad. Si Marco Santos ay inaresto isang oras na ang nakalipas sa loob ng Reyes Innovations. Tinanggap ni Andres ang balita ng may katahimikan na ikinagulat niya. Salamat, Inspektor, sa lahat. Ibinahagi niya ang balita kay Elena sa isang mahinang boses upang hindi marinig. Ni Tala, ang paghahanap sa kanya ay nagbigay ng perspektibo sa lahat. Sabi ni Andres na tumitingin sa pasilyo kung saan nagnininging pa rin ang ilaw mula sa silid ni Tala. Ang kumpanya, ang pera, kahit na ang pabibigay ng hustisya kay Marco. Wala sa mga iyon ang mahalaga kumpara dito. Nung gumit si Elena, iyan ang pagiging isang ama. Wala nang iba pang makakapantay sa kahalagahan ng iyong anak. Dumating si Jose na may dalang folder ng legal na dokumento upang talakayin ang mga susunod na hakbang sa batas. Ang deklarasyon na buhay si Ana, ang pinasamang kustodya, ang pagkilala sa makataong papel ni Elena. Ngunit, muling tumuno ang telepono ni Andres. Si Inspector Diaz iyon, sa pagkakataong ito ay may pagmamadali. Ang electronic tag ni Santos ay na-deactivate 20 minuto na ang nakalilipas. Pinutol niya ito. Manatili sa loob, naka-activate ang sistema NG Seguridad. Agad na tumayo. Si Elena, ang kanyang ekspresyon ay determinado. Pupunta kami sa bahay mo ngayong gabi. Sa bahay sa tabing lawa, sa Forbes Park, sa kalagitnaan ng hapunan. Tumunog ang sirena ang sistema ng seguridad. Ang sensor ng perimetro sa tabing lawa ay kumikislap na pula. Manatili kayo dito. Utos ni Andres na gumagalaw upang surin ang mga kamera bago siya makarating sa panel. Nawalan ng kuryente. Ang mga emergency light ay umilaw ilang sandali pagkatapos na nagbibigay ng isang nakakakilabot na liwanag. Sa mga pasilyo, walang signal ang cellphone ni Andres. Ang landline ay hindi rin sumasagot. Sinelyama, maingat itong pinlano ni Marco. Bumalik si Elena. Kasama ang isang inaantok na si Tala. Nayakap-yakap si Cosmo. Ang tunog nababasag na salamin na nagmumula sa conservatory ay pumutol sa kanila. May isang tao sa loob ng bahay. Walang pag-alinlangan. Dinala ni Andres sina Elena at Tala sa opisina na may miga pinalakas na pader at mekanikal na kandado. Ikandado ninyo ang pinto pagkaalis ko. Huwag ninyong bubuksan para kaninuman. Maliban sa akin o sa pulisya, saan ka pupunta? Tanong ni Elena, pipigilan ko. Si Marco bago siya makarating sa bahaging ito ng bahay. Tahimik na gumalaw si Andres sa madilim na maga. Pasilyo na sa sariling tahanan, wala siyang armas. Ngunit mayroon siyang kalamangan na alam niya ang bawat sulok ng bahay. Alam kong nandito ka, Andres. Tawagan ng boses ni Marco na hindi karaniwang, kalmado. Gumawa kang malaking gulo sa lahat. Halos tapos na ang bentahan sa Omnicop. Mayaman na tayo, Marco, sagot ni Andres na itinaas ang kanyang boses upang ilayo siya sa opisina. Anong nangyari sa iyo? Itinayo natin ang Reyes Innovations para baguhin ang mundo, hindi para ibenta ito sa pinakamataas na bida. Gumalaw silang dalawa sa madilim na bahay. Si Andres ay umatras patungo sa kusina, kung saan may isang hiwalay na linya ang telepono. Sa mahinang liwanag ng emergency, nakita niya ang silweta ng kanyang dating kasosyo. Nagipit ang mga daliri ni Andres sa paligid ng telepono nang pumasok siya sa kusina. Eksakto nang pumasok si Marco sa likuran niya na may hawak na baril. Ibaba mo iyan. Andres, isipin mo ang ginagawa mo. Sapat na ang kidnapping. Nawala ang lahat. Dahil sa katigasan ng ulo mo, wala na akong mawawala. Dahan-dahang itinaas ni Andres ang kanyang kamay. Pagkatapos ay narinig ang hindi may kakailang tunog ng boses ng isang bata mula sa pasilyo. Andres, ayos ka lang pupe, ang poses ni Tala, matinis at takot, ay pumutol sa tensyonadong komprontasyon na tihilan ang dalawang lalaki. Si Tala ay nasa may pintuan ng kusina. Yakap-yakap si Cosmo.
Sa isang kamay, nanlalaki ang mga mata habang pinagmamasdan ang eksena. Tala, bumalik ka kay Elena. Utos ni Andres nang may pagmamadali. Ngunit nanatiling. Hindi gumagalaw si Tala. Hindi nakatingin kay Andres, kundi kay Marco. Naalala, po kita, sabi niya. Maliit ngunit malinaw ang boses. Pumunta ka po sa bahay namin sa birthday party ko. Dinalan mo po ako ng teleskopyo. Nag-alinlangan ang baril ni Marco. Ano? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ena, automatikong. Pagtatema ni Andres, ang pangalan niya ay Ana, anak ko, patay na, ang anak mo. Nalunod siya 2 taon na ang nakalilipas. Humabang pa si Ana, papasok sa kusina. Gumawa ka po ng tsake na hugis solar system. Patuloy niya, ang kanyang tingin ay hindi kailanman lumayo kay Marco. At kinuwentuhan mo po, ako tungkol nung kayo at si Itay ay makasama sa kolehiyo. Sabi mo po, gusto niyang laking iligtas. Ang mundo at ikaw naman ay laking gustong makmayari. Nito ang ekspresyon ni Marco ay nabago mula sa pagkalito patungo sa hindi makapaniwala. Imposible iyan, bulong niya. Tuluyang ibinaba ang baril. Hindi maaari, Ana. Pero ako po, sagot ni Ana na may simpleng katiyakan ng isang bata. Nakalabas po ako sa kotse nang mahulog ito sa ilog. Tinangay po ako, Enigia Agus. Nakalimutan ko po kung sino ako hanggang sa makita ko ang aking ama sa bagsakan ng bakal. Lumitaw si Elena sa likuran ni Ana. Ang kanyang mukha ay tensyonado sa takot. Halika, bata, sumama ka sa akin ngayon. Si Lola, Elena, sabi ni Ana nang may kahinahunan. Hindi po niya tayo sasaktan. Kaibigan, po siyang tatay ko. Natatakot lang po siya. Ang inosenteng pagtatasa ay may tinamaan kay Marco. Tumingin siya sa batang babae na may lumalaking ekspresyon ng takot na para bang ngayon lang niya lubusang naunawaan ang laking ang lahat ng kanyang ginawa at lahat ng halos kanyang sinira. Pagkatapos, ang hindi may kakailang tuno ng mga sirena ay pumutol sa gabi na palakas ng palakas. Kumikislap ng mga ilaw ang nailaw sa mga bintana habang pinalilibutan ng mga sasakyan ng pulisya ang bahay. Mukhang nakatakas ang kasambahay at tumawag sa pulisya. Sabi ni Andres na may bumuhos na ginhawa sa kanya. Tapos na Marco. Sa isang talunang kilos, inilagay ni Marco ang baril sa ibabaw ng counter at umupo sa isang silya. Ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang nga kamay. Personal na pinosasan ni Inspektor Diaz. Si Marco abang sinusuri no may adyente. Ang natitirang bahagi ng ari-arian. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Diaz. Ayos lang kami. Tiniyak ni Andres na may proteksyon na braso sa paligid nega. Manggabalikat ni Ana. Higit pa sa ayos. Tumingin siya sa kanyang anak na may pagkamangha na hindi nabawasan. Buwan na ulit kami. Makalipas ang 2 linggo, nagtipon sila sa silid ni Hukom Vera Torres, isang mahabaging babae na may 3 dekada nga karanasan sa batas ng pamilya. Kinumpirma nga resulta ang DNA ang alam ng kanilang nga puso. Si Tala ay tunay na si Ana Reyes, ibinali mula sa isang malagim na libingan sa pamamagitan ng tinawa na hukom na isang pambihirang pagsasama sa mga mapangyayari at katatagan ng tao. Ang papel ni Elena ay kinilala hindi bilang kidnapping, kundi bilang isang gawa nga makataong pagsagip. Ang kuwento ng isang babae na nakahanap ng isang nawawalang bata at minahal ito na parang laging kanya. Ito ay isa sa mga pinakapambihirang kaso na nakaharap ko sa aking karera, sabi ni Hukom Torres na pumipirma sa huling dokumento. Si Ana Reyes ay legal na ibinabalik sa buhay na may pinaksamang kustodya na ipinakaloob sa biological na ama na si Andres Reyes at sa legal na tagapangalaga si Elena Cruz. Si Ana na nakasuot ng isang asul na damit na tumutugma sa kanyang mamata ay nakaupo sa pagitan nina Andres at Elena. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawa sa bawat isa sa kanila. Ibig sabihin po ba nun ay totoong lola ko na si Lola Elena ngayon? Tanong ni Ana habang paalis sila sa korte.
Sa lahat ng mahahalagang paraan tiniyak ni Andres, legal, emosyonal, permanente. Si Elena, na lumipat sa silangang bahagi ng bahay sa tabing lawa, ay ngumiti na may luhas sa kanyang mamata. Ang pamilya ay higit pa sa dugo. Anak ko, ito ay pag-ibig at pangako. Umamense, Marcos Santos na nakasala sa lahat ng krimen. Tinanggap ang isang sentensya ngang 15 taon. Binisita siya ni Andres isang beses sa bilangguan. Hindi para magalok ngang kapatawaran, kundi para isara ang isang kabanata ng kanyang buhay. Ang masigasig at na isang ehekutibo ay napalitan ng isang ama na ang mga prioridad ay ganap na nagbago. Lumayo si Andres sa pang-araw-araw na operasyon. Sa Reyes Innovations at nakatuon sa kung ano ang naintindihan niya ngayon na kanyang pinakamahalagang trabaho ang pagiging ama ni Ana, regular na muling. Tumugtog ng piano. Si Andres, ang liwanag ng bituin ni Ana ay nanatiling. Espesyal na paborito, ngunit gumawa rin siya nga magong piyesa. Isa sa mga. Ito ay tinawag na ang karunungan ni Elena, isang malumanay at matatak na himig na nagpaparangal sa babae na naging isang hindi inaasahan ngunit napakahalagang bahagi ng kanyang pamilya habang namumulala ang tagsibol sa Maynila. Tinapos ni Andres ang kanyang pinaka-ambisyosong proyekto, ang Ana Reyes Institute, na nakatuon sa pagsuporta sa mga bata sa foster care at pagbibigay ng mga mapakukunan para sa mga pamilyang nasa krisis. Tinanggap ni Elena na magsilbi bilang direktor. Mayroon kang kaloob para sa paktilong samha, batang mahina. Sabi ni Andres habang sinusuri nila ang plano para sa unang sentro NG Komunidad. Iniligtas mo si Ana nung maring nabiho sa kanya ang sistema. Isipin mo kung ilan pa ang matutulungan mo ngayon. Sa anibersaryo na pakliligtas kay Ana sa baksakan ng bakal, bumalik silang tatlo sa baksakan ng bakal sa Tondo. Si Mang Kiko, na nagulat sa pagbisita, ay nahihiyang tinanggap ang donasyon para sa pagsasayos ng kanyang tindahan. Ang lugar na ito ay laging magiging espesyal para sa amin. Paliwanag ni Andres. Dito nagsimulang muling magsama ang aming pamilya. Habang naghahanda silang umalis, huminto si Ana malapit sa lugar kung saan isang araw ay natakpuan niya ang isang estranghero na nakakulong sa isang compartment. Isang estranghero na naginggama. Pala niyang nakalimutan. Naisip mo po ba kung gaano karaming bagay ang kailangang mangyari ng tama para makita tayo? Tanong ni Ana ng may pag-isip. Kung hindi po ako naghahanap ng eksakto sa araw na iyon, sa eksaktong lugar na iyon, iniisip ko iyan araw-araw. Pag-amin ni Andres na inilalagay ang kanyang kamay sa balikat niya. Ang iba ay tinatawag itong pagkakataon. Idinuktong ni Elena sa isang mahinahong tono isang taong nakipagkasundo na sa misteryo, ngunit mas gusto kung isipin na ito ay isang bagay na mas makabuluhan, isang paalala na kahit sa ating pinakamadilim na sandali nananatili ang pag-asa, tulad na mag-bituin, sabi ni Ana na hinahawakan ang palawit sa kanyang lig, ang parahong pilak na palawit na bituin. Ngayon ay may bagong kadena na kumikinang sa araw. Kahit hindi mo sila makita, nandun pa rin sila, naniningning habang naglalakad sila pabalik sa kotse na maghahawak kamay, ang kanilang pinagsamang pamilya na pinag-isa na pagpili tulad ng mga pangyayari. Nagsimulang humupa ang ambon ng Maynila. Ang liwanag na araw ay dumaan sa mga ulap na nagilaw sa daan sa unahan. Tatlong buhay na winasak ng trahedya, ngayon ay naibalik at muling nabuo sa isang bago at mahalagang bagay. Sa likuran nila, ang baksakan ng bakal na dating naglalaman lamang na sirang at itinapon na bagay ay tumayo bilang isang testamento sa kung ano ang maaring malagtas at kung ano ang maaring muling mabuo kapag natapuan ng tamang kamay na ginagabayan ng pag-ibig na iluminado, NG hindi mapapatay na liwanaga, NG pag-asa. Ang putol na palawit na bituin na dating nawala sa ilok ay kumikinang ngayon sa lig ni Ana, isang simbolo ng katatagan na manggabuhay na naantala ngunit hindi natapos. Isang pamilya na hindi lamang tinukoy ng dugo,
kundi ng pagpili na mahalin at protektahan ang isa't isa, anuman ang matubig na maaring tumaas upang paghiwalayin sila. At dito tayo nagtatapos para sa araw na ito. Kaibigan, ang kuwentong ito ay tumagos sa akin. Isang batang babae na halos walang anuman ang nakatagpong isang lalaki na malapit ng mamatay. At sa kanyang tahimik na gawa, ang katapangan ng hindi humihingi ng anumang kapalit, nagsimulang maghabi ang tadhanang isang bagay na mas malaki kaysa sa maisip nilang dalawa. Dahil kung minsan ang mataong dumarating sa ating buhay sa pinakamadilim na sandali ay hindi dumarating ng hindi sinasadya. Dumarating sila dahil ang sansinukop ay may magaplano pa para sa atin. At ikaw, mayroon bang anumang bagay sa kwentong ito na umantik sa isang bagay sa loob mo? Isang pag-asa na akala mo ay nawala na at marahil ay nandun pa rin na niningning sa dilim? Sabihin mo sa mga komento mula sa iyong malamig na halo-halo, sa iyong matamis na leche flan, sa iyong mainit na pandesal mula sa Bulacan, sa iyong malinamnam na adobo, saan ka man nanggaling, mahalaga ang iyong boses dito kung ang kwentong ito ay nagapoy ng kahit isang kislap ng pag-asa sa iyong puso, mag-iwan ng like, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. At kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe na ngayon para makarating sa iyo ang susunod na kuwento sa sandaling ito ay ipalabas. Maraming salamat sa pagiging narito. Hanggang sa muli.